Nag-iiyakan na naman ang mga kambing. Bakit? Kasi yung favorite holiday nila, o isa sa mga favorite holiday nila, ay inetsepuera ng administrasyon. Ayan. EDSA Revolution Day, wala na, hindi na isa-celebrate. Buti nga. Anyway, pag-usapan natin ngayon yan mga kutsero. No? Ito ho yung balita kanina. Ayan. Malacanang inilabas na ang listahan ng mga pista opisyal para sa 2024 EDSA People Power Revolution Etchepuera. Hindi nga sa inyo. Kailangan may gusto kasi niyan, mga kakamping, mga dilawan, mga CPP, kailangan may gusto niyan. Majority ng tao ayaw yan. Eto na nga, game. Inilabas ng Malacanang ang listahan ng mga regular holidays at special non-working holidays para sa susunod na taon. Batay sa Proclamation number 368 na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, inatasan ng Department of Labor and Employment o DOLE na ipatupad ang guidelines para sa proklamasyon. Importante talaga yan mga kotsero kasi po lalo na sa mga kumpanya. Kailangan nyo kasi malaman ng mga HR officers nila dyan kung kailan sila maglalagay ng ng double pay at kung kailan maglalagay ng 30%. Magkaiba po kasi ang rate na binabayaran. Sa legal holidays, if I'm not mistaken, it is double pay. Kapag special non-working holidays, 30% lang yan. So, kaya mga kutsero, kailangan talaga natin malaman kung kailan bababa yung mga dates na yon. Also, para din sa mga minamahal nating mga manggagawa para makapag-plot sila ng mga VLs nila na long weekend. Kaya yan. So magandang maaga inilabas to. So ito yung dates, no? Ito na yung official. O yan. Ito yung mga regular holiday or legal holidays natin. Ayan. Yan na yun. Puntahan nyo na lang yung website ng para malaman nyo yan. Special non-working holidays naman, ito pa rin. Ginawa nyo pa rin to. Dapat tinanggal nyo na rin to kasabay. Hindi na kailangan alalahanin pa si Ninoy Aquino. Ang bait-bait naman ng Malacanang. Grabe kayo. Sabagay nasa batas kasi, kaya tayong choice. Kailangan sumunod sa batas kahit walang kwenta. Duralex said Lex daw eh. Anyway. All Saints Day, Feast of the Immaculate Conception, December 8. Tapos last day of the year, December 31. Ayan, eto ngayon ang balita. Hindi kasama sa listahan ng special non-working holidays ang EDSA People Power Revolution na dati ay tuwing February 25 sa mga nakalipas na administrasyon. Buti nga. Ito na yung iba pang karagdagang special non-working holidays. O yan, 4. Feb 10, Chinese New Year. March 30, Black Saturday. November 2, All Souls Day. December 24, Christmas Eve. Diba? Kapansin-pansin na wala ang tawag dito, EDSA People Power Day. Buti naman. So bago po natin ipagpatuloy ang kwentuhan natin tungkol sa topic na ito, tayo muna ay mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa, eto na, Sendwave! Ayan, so kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, at gusto nyo magpadala sa Pilipinas para sa inyong mga minamahal sa buhay, nang wala pong remittance fees, gamitin nyo na po si Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba account details nyo dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup, through pawn shops at iba't ibang mga bangko rin sa bansa. At kapag ginamit nyo rin po ang aking promo code na Coach Jared ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Tagtagtin yan para sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya mga kutsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan mga kutsero, game! Ay, nakang pecha naman para sa national holidays gaya ng Eid al-Fitr at Eid al-Adha ay ibabatay sa Islamic calendar or lunar calendar o sa pamamagitan ng Islamic Astronomical Calculations batay sa magiging rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos sa Office of the President. So, hindi pa natin alam yan, yung Eid al-Adha at saka Eid al-Fitr. Pero, kapansin-pansin talaga na wala ang People Power Day.
Buti naman. I'm so happy na wala na yan. Ay nako, pero mga kutsero dahil nagwala ang, mga kakampings, oh, 'di ba? Siyempre mabait masyado ang presidente natin. May paliwanag pa na nilabas ang, PCO. Actually, sa totoo lang, hindi yun yung na kailangang magpaliwanag pa. Hindi yung kailangang magpaliwanag, hayaan niyo silang mag-iiyak diyan. Kasi mga kutsero, ang mga kakampings, mga dalawamping CPP, habang pinapansin mo ang pag-iyak, parang mga toddlers yan, eh. Habang pinapansin mo yung tantrums, lalong nasa-spoil. So, mas maganda na wag mo munang pansinin yung tantrums, hayaan niyo silang kumalma, saka niyo kausapin. Ganun, no? Pero itong sabi ng Malacanang. Sunday daw kasi. Sunday daw kasi ayon sa PCO, ang paggunita sa EDSA People Power Revolution ay natapat sa araw ng Linggo sa susunod na taon, kaya hindi na ito isinama sa inilabas na listahan. Okay. Pero nagrereklamo sila bakit daw yung what do you call this? Yung saan na yun? Yung Feast of the Immaculate Conception of Mary, Sunday din naman yan. Bakit yan non-working holiday? Well, number one, Sunday is really a religious day for most people, di ba? Karamihan naman ng tao nagsisimba pag Linggo. So, hindi na talaga siya kailangang, kumbaga, I mean, it's really a recognition of the Catholic festival o feast. Pangalawa, wala, ayaw lang talaga namin sa inyo. Pangalawa, wala kayong pake, ayaw nila eh. Okay lang yun. Di ba? Why, di ba? Hindi ko naiintindihan yung ngawa ng mga kakamping dito eh. Pero ito ngayon may article si Krappler. Ang bilis sumulat, di ba? May article agad si Krappler. Anong sabi? Why does it matter that Marcos did not declare February 25, 2024 a non-working holiday? Bakit mahalaga na hindi sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na hindi holiday, na holiday pala ang February 25? Ay, may ganun pang drama sila. Bakit nga ba? Tingnan natin. Malacanang tries to minimize, in vain it seems, its decision to exclude February 25, the anniversary of the People Power Revolution, from the list of special non-working holidays in 2024. Okay, so yan daw yung, syempre, konting kwento-kwento ni People Power Revolution. Okay, dahil daw Linggo, etc. Yun yung dahilan. Okay, ang haba, ang daming sinabi ni Krappler. Okay, lampasan na natin to kasi mga maraming walang kwentang sinasabi dyan. Ayan. The celebration of the People Power Revolution, February 25, is not codified in law. It's up to the President to declare it through a proclamation as a special non-working holiday. Hindi kasi siya batas. So, really? Tapos parang nilalagyan pa na ng mali siya, no? Bakit naman si Gloria, tsaka si Erap, nag-declare ng February 25 na non-working holiday? It was only in 2016 that the late Aquino declared the anniversary of the revolution, which put his mother Corazon into power, a special non-working holiday. Ayun din pala yung sinabi nila dito. Pangskwelahan lang daw yung yung People Power. Yung People Power Revolution. Pangskwelahan lang siya. February 25 was only a special holiday for school from 2011 to 2015. Pero syempre, dahil, syempre, naging presidente yung anak nung babae. Naging presidente, syempre, gagawin niyang bayani yung nanay niya. Kahit di naman totoo. So, yun. Simula lang daw 2016, saka nag-umpisa yan. And the entire 6 years under Rodrigo Duterte Marcos predecessor, February 25 was a special non-working holiday, including in 2018, when it fell on a Sunday. This will be the first time that the second Marcos president got into a controversy over how he labeled February 25. Okay? So what? Kailan naman nag-iingay? Alam nyo, ito si Krappler, sa sobrang ang daming sinabi, wala namang kino-communicate.
Ang daming sinulat, 'di ba? Nakakailang ano ba 'to? Gaano ba kahaba 'tong article na 'to? Pero wala talaga siyang kino-communicate, walang sinasabi. Other than, eto, nagalit daw yung mga, tawag dito, mga aktivista. Nagalit daw yung mga aktivista, but who cares? Wala na kasing naniniwala sa mga aktivista ngayon, eh. Kayo-kayo na lang 'yan, eh. Hindi naman na kami kasama diyan, eh. Tumigil na kasi kayo. Sabi, several groups and individuals including Project Gunita, a group of civil society organizations dedicated to document the horrors of the Marcos dictatorship, have expressed outrage over the second Marcos president's latest move. Eh syempre, what do we expect? Ano pa bang i-expect natin sa mga taong to, di ba? So mga galit sila. O tapos, we pose these questions to Malacanang. Is the president still afraid of the ghost of the past? Are we walking into an Orwellian future under the late dictator's hand, where memory is deemed insignificant if not criminal? Will the holiday on Ninoy Aquino's murder be stricken off the calendar next in 2025? Why not? Although may batas doon. Ay, hindi. Ano ba yung Ninoy Aquino Day? Yeah, batas yun. Na may sumulat eh. May sumulat nung batas na yun eh. So, well, it's actually a recognition lang naman. Hindi naman siya kailangan gawing holiday. Pero, may ano doon. Kumbaga merong provision for that. Pero, you don't have to celebrate it as a holiday. And so what? Babalik nga natin yung tanong. Ano na ba nangyari dito? Wala naman. Yung kaso nyo sa US, hindi naman nagtuloy-tuloy. Naalala nyo yun, si Eta Rosales nag-file ng kaso tungkol sa human rights abuses. Nanalo sila sa US. Tapos, nung nanalo sila sa US, tinry nilang ipa-implement sa Pilipinas, hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari yun. Kasi nag-decide din ng Court of Appeals, ano sinabi ng Court of Appeals? Nag-decide sila na dahil hindi dumaan sa due process yung civil case o yung tort case na final nila Eta Rosales. Ang dami nun. 10,000 ang nakasulat dun. Actually, sabi pa nga ng Supreme Court, nagrepresenta kayo ng mga nakapirma dyan, eh, hindi naman kayo sigurado kung lahat yan biktima. Yun. Kaya daw hindi nasunod yung due process. So hanggang ngayon, mga kutsero, misteryo pa rin kung ano ba talaga itong pinaglalaban nito mga to. Obviously, may mga naging biktima, and we're not going to minimize yung epekto nun ng mga namatayan ng martial law. Pero, we have to put it in the right context. Ano ba sila? Terorista ba sila? O totoong biktima? Kasi ang nangyayari, mga kutsero, sa dinami-dami ng usapan tungkol sa martial law, ang lumalabas ngayon mga NPA yung mga namatay. Tapos pinalabas nila na biktima daw ng martial law. NPA kayo eh. Anong gagawin? Bigyan kayong teddy bear? Diba? Anong pag naka-encuentro yung mga NPA nung panahon ng martial law, ito teddy bear and chocolate, suko na kayo. What the heck? Anong klase? So it's not about being afraid of ghosts. You're creating the myth, you're creating the ghosts that we are not afraid of anymore. Kaya ganun. Pero syempre, nagreklamo yung mga aktivista. Ito nga yun, yung reklamo ng aktivista. Tapos nagsalita pa si Franz Castro, as usual, kailangan niya umepal. Kasi sa kanya na lang nakasalala yung Makabayan Black. Wala na si what's his name? Si Bigote. Si Sarate. Wala na, hindi na elect eh. So, kailangan yung pinakamahina nila yung mag-step up. Ang hina nito ni Castro, sa totoo lang. Siguro, pag-isip-isipan nyo kung sino talaga dapat maging pinuno ng ng Makabayan Black for now. Kasi wala, mahina si Castro. Hindi niya kaya yung politika. Pero salita ni si Franz Castro. Ano sabi niya? First, they changed the curriculum. Pinatanggal, di ba pinatanggal nga daw kasi yung martial law daw, quote unquote. Second, they tried to disassociate the name Marcos from the term dictatorship by again changing the curriculum. Third, the bare wall policy. Even banned pictures of our heroes who fought for our freedom
and even past presidents of the Philippines to be displayed on walls in classrooms. Lastly, this move not to declare February 25 as a holiday shows that Marcos administration does not value or even abhors people power. What do you expect? Ano, mahalin nga yan? Ang bobo talaga. What do you expect? Ano, mahalin niya yung sineselebrate nyo na alam naman natin kasinungalingan? What the heck? Medyo stupid yun. Nakakatawa lang din kasi sinabi din ni ito nagre-react yung mga taga-Twitter. Yung Twitter universe. Ay. Nagre-react sila. Never forget. Tapos ito, may sinabi siyang mahaba na hindi na dapat pinabasa. So ito nakakatawa. Make the next People Power anniversary the biggest ever post EDSA to send a message that we have never forgot. That we never forget. The biggest ever post EDSA. The biggest ever post EDSA. Ilang million ba yung EDSA? Less than 2 million. Yung original less than 2 million. More or less. Tapos yung pangalawa, yung kay what do you call this? Yung kay ERAP, more or less around the same number, 1.5 to 2 million participants. If history is going to be the measure of yung drama nyo tungkol sa EDSA, hindi maganda yung nyo, wala kayong magandang history. Bakit? Tingnan yung yung after the election of President Bongbong Marcos. Tingnan nyo na lang kayo ngayon. Yan, pira-piraso parang tae. Pira-piraso na lang kayo eh. Ayan, paano kayo magkakaroon ng biggest ever post-EDSA? Panoorin natin. Baka kasi pag video, mas makita natin kung marami talaga sila. Siyempre, pag video, kitang-kita mo yung buong paligid. Tingnan natin kung marami. Duterte, ninakaw po nila ang ating kabuhayan. Anong pinagagawa niyo? Pumapatay kayong kuto? Ano yun? Kuto ba yun? Ang ating kabuhayan. Ang bayan! Okay. Wow, biggest! Wow, biggest! Ay, naka, wala. Puro, mga lang to mga future corn beef to Ay, nako, syempre, kunyari hindi titingin. Di ba? Candid shot daw, candid. Saan yun? Candid shot, yes! Ay, nako. Ayun, sister aktivista. Ba't kayo nandyan? Yun, kunyari, candid. Sige lang. Ni Marcos sa loob ng 3 minuto. Ayan, yan na yun. Paano? Ito na yun? Ito na yung biggest ever nyo. Hindi maganda ang history nyo sa sa People Power celebration. Ang pangit. Pira-piraso Alam niyo yung kapag naglalakad kayo minsan sa subdivision na hindi masyadong high-end. Hindi tulad Ayala Alabang. Or mga high-end na subdivisions. Pag naglalakad kayo, may mga pira-pirasong echas ng aso. Ganon. Ganon yung nangyari dito, guys. Walang ganon. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit ganito yung nangyayari ngayon sa People Power? Una, na-expose na kasi yung kasinungalingan ng EDSA. Wala na. Exposed na yan. Ito, si Tony Lopez, 2016. The lie of EDSA. Ang kasinungalingan ng EDSA. Bakit? Kasi, ito, ang sinabi, 90% of those who were at EDSA to celebrate the 30th anniversary People Power were not at the original revolution. Hindi nga nila alam kung ano yun Ay, nako. Tapos ito pa. Corazon Aquino was in Cebu hiding in a convent during the first and most dangerous night of the People Power in February 22, 1986. Her son too was engrossed with many other things to have participated too. I was at People Power as a foreign correspondent. Wala. It's a lie. Hanggang ngayon. Bakit?
Another aspect po ng 1986 EDSA Revolution ay yung pandaraya daw ni Apo Lakay sa eleksyon. Kaso, eto nangyari. According to Tony Lopez, after Cory got the presidency, ayan, NAMFREL made recount of votes cast in the February snap elections. Ito po yung ito yung naging mitya daw. Ito raw yung naging mitya ng people power. Nanandaya daw kasi si Apo Lakay at dahil dyan nag-walk out yung mga nagbibilang ng COMELEC, taga COMELEC, no? Tapos, ang binild up ng mga tao, ng media during that time, ay hindi yung COMELEC votes. Ang binild up nila ay yung bilangan na nagaganap sa NAMFREL. Yun daw ang tunay na boto na nagaganap. After Cory got the presidency, NAMFREL made recount of the votes cast in the February snap elections. So ito na, natalo na daw, quote-unquote. Tapos napaalis na yung Marcos. And then, 1 year later, nag-recount ng NAMFREL. The tally still showed Marcos was the real winner, not by 2 million votes as canvassed by Batasan, but by 800,000 votes as recounted by NAMFREL. In the COMELEC sanctioned official count, the legal and official winner was Marcos by a margin of 1.7 million votes. So ibig sabihin, mga kutsero, yung naging mitya daw ng EDSA People Power na pandaraya daw ng eleksyon ay fake news. Ito yung siguro yung unang version ng fake news. Ayan, it was thought Marcos was cheated because his solid North votes were transmitted very late to the tabulation center at the PICC. 2 NAMFREL volunteers were hanged in Ilocos. The Ilocano votes were enough to overwhelm Cory's lead in Metro Manila and other places. The canvassers claim Marcos was cheating, and so, led by the wife of a RAM major, walked out as if on cue. The day before the celebrated incident, we foreign correspondents had been alerted about the planned walkout and to be there to cover it. Yun, no? Build up daw, di ba? Mga foreign correspondents. Cory Aquino did not have any participation in the 4-day People Power Revolt of February 22 to 25, 1986 or EDSA 1. Wala pala kayong kwenta eh. Kayo pala yung unang fake news eh. Ano pa? Bakit dapat hindi na natin sineselebrate ang EDSA People Power? Kasi it is not even a revolution started by Filipinos. Isa to sa mga bagay na ginawa, pagkakamali na ginawa ng Amerika sa Pilipinas at hindi makakalimutan ng mga Pilipino rin to. Kahit ngayon, medyo warmer ties meron tayo sa Amerika. But, we have to remember that during that time, ang Amerika ang nag-orchestrate ng pagpapatanggal kay Apo Lakay. Ito pala dapat. Yan. Mga kutsero, at kapag finact-check ako ni Krappler, isa lang ang sasabihin ko. Fact-check niyo yung source niyo, si Walden Bello. Sa inyong article nyo nga to eh. Ano sinabi ni Walden Bello? Ano sabi ni Walden Bello? The EDSA uprising was really the culmination of a US orchestrated strategy to preemptively oust a hated quote-unquote dictator in order to forestall the ascendancy of the left. Yon. So, ang EDSA People Power daw, sabi ni Walden Bello, ay isang US orchestrated na power grab. Power grab lang talaga yan. Bakit? Kasi ayaw na nila kay Marcos eh. Bakit? Tumitigas na ulo ni Apo Lakay. Ang gusto niya, tutukan ng ekonomiya ng Pilipinas. Gusto na maging independent kay Uncle Sam. Hindi pwede yon, sabi ng US. So, nilagay nila si Cory Aquino. The uprising of parts of Manila-based middle class led the opposition elite and rebel military men was an
and rebel military men was an unexpected product of this broader strategy. The central role of the United States is now deliberately forgotten or minimized in the mythology of EDSA. But its derailment of a rising revolutionary movement had momentous consequences that played out over the last 35 years. So mga kotsero, etong mga aktivista na to, alam nyo kung bakit sila nagmumukhang eng-eng? Alam nyo ba't sila nagmumukhang eng-eng yung mga aktivista na yan? Sabihin ko sa inyo kung bakit. Kasi mga kotsero, yung pinaglalaban nilang EDSA Revolution na yan, di ba galit sila daw sa mga sa imperialistang Amerikano? Sabi nila. Sabi nila, tuta ng kano, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. O ganito, ganyan-ganyan. Tuta ng kano, Duterte. Tuta ng kano, si Marcos. Etc. etc. Tuta ng kano, lahat na lang tuta. Kailan malalaki yan? Kailan mo magiging aso yan? Lagi na lang tuta. But anyway, sabi nila ganon. Tapos pinaglalaban nila tong EDSA People Power. Pero, hindi nila alam yung pinaglalaban nilang EDSA People Power ay inumpisahan ng mga Amerikano na ngayon kinakalaban nila. See the mix of messages that they're espousing. Wala naman silang wala talagang dahilan para gawin to. Wala talaga. It's really pointless. It's an irrelevant holiday. It should not even be celebrated. Dapat hindi na to talaga pinapansin. Pero syempre, mga kotsero, for political reasons, kailangan buhayin nila yung quote-unquote alaala ng EDSA. Bakit for political reasons? Kasi yun na lang ang meron sila. Yun na lang Yun na lang ang meron sila para kumbaga parang hindi ko alam kung di naman na yung administration, di naman sila na aapektuhan masyado Manhid na sila dito Imagine, mahigit 30 taon ka nang sinasabihan na yung tatay mo mamamatay tao, yung tatay mo magnanakaw, etc. etc. At one point, sabihin mo na lang, okay, sabi mo Okay, kwento mo yan di bida ka. So, it seems, mga kotsero, itong mga nagtatanggol ng EDSA People Power is really out of touch with reality. Wala talaga silang out of touch. Wala na silang hawak sa realidad. Kaya, mag-iyakan na lang kayo dyan. Sige, iyak nyo pa. Lakasan nyo yung tantrums nyo para mas marami mabwisit sa inyo. Mas gusto namin yan. Okay, so hanggang dito na lang po tayo sa video na ito. Okay, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta po sa ating channel, sa pag-like at pag-share po ng mga videos natin. Please don't forget to subscribe na rin sa ating Coach Jared YouTube channel and to follow us on our Facebook page, Coach Jared ang pangalan. And I'll see you in our next Coach Jared Live. Right? So bye everyone. See you next time. Bye.